Kahina-hinala na ang ilang beses ng extension ng medical leave ni Senator Loren Legarda ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa 2 buwan naman ang hinihing Travel Authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula July 26 hanggang September 24. Ayon kay Clavano, iba't ibang bansa ang nilagay dito ni Leviste na kanyang planong puntahan. To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. Anya ang huli nilang impormasyon ay nasa France ang dalawa. Hindi naman inaalis ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gayahin ng dalawang mambabatas ang ginawa ni dating Ako Bicol Representative Saldico na humingi ng asylum. Binigyang diin ni Clavano na tanging political persecution lang ang posibleng maging grounds ng mga ito. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed, diba? Yung solar farm, and yet they did nothing. So hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inihain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umunoy maanumalyang solar energy projects. Posible rin anya ang pagkansela ng passport ng dalawa sakaling mas magtagal pang wala ang dalawa at maaring ituring na fugitive from justice. Nilinaw naman ni Clavano na ito'y oras na maisampa na ang posibleng kaso sa korte. Una nang iginiit ni Legarda na walang basehan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa alegasyon laban sa kanya. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng issue ng flood control projects, nagain na noong August 7 ng counter affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez kung saan tumugon na ang panel of investigators ng anti-graft body. May motion naman ang kampo ni Romualdez na extension para makapagsumite ng supplemental counter affidavit. There are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Elizalde Zaldico, 4 of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co, and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case. Anya, hindi pa natatanggap ng panel ang naging recantation ng mga ex-bagmen na nakatouch na sa counter affidavit ni Romualdez. Dagdag ni Clavano, hindi nirecant ng 4 ang bawat punto sa naging affidavit ng mga ito. Bukas naman ang anti-graft body para sa mga ex-bagmen na nag-recant kung sakaling muling bumalik sila. Dahil kung hindi sila magiging witness ayon kay Clavano ay maituturing na respondents lamang ang mga ito sa isang krimen kung saan nagatid sila umano ng bilyong-bilyong piso. Rod Lagusad para sa Bayan.